Ang landas ni Tony Rose Gaida sa likod ng ngiti at liwanag ng tanghalan. Una, panimula, isang natatanging tinig sa telebisyon. Sa makulay at madalas na magulong mundo ng Philippine showbiz, may mga pangalang sumisikat na tila bituin sa gabi. Maningning, ngunit panandalian. Mayroon din namang iilan na nagiging bahagi na ng kolektibong kamalayan ng mga manonood. Mga personalidad ng presensya sa telebisyon ay nagiging kasing pamilyar ng isang kapamilya. Sa kategoryang ito, nabibilang si Tony Rose Gaida, isang pangalan na naging sinonimo sa dekalidad at magiliw na pag-host sa loob ng ilang dekada. Isinilang si Tony Rose Gaida sa isang mundong pamilyar sa liwanag ng entablado. Bilang anak man isa sa mga pinakatanyag na bituin ng pelikulang Pilipino, ang tinitingalang si Rosa Rosal. Ang ganitong pinagmulan ay maaring maging isang biyaya o isang pasanin, isang pintuan tungo sa mabilis na katanyagan o isang malaking anino na mahirap lampasan. Para kay Tony Rose, ito ay naging isang hamon na kanyang buong tapang na hinarap at matagumpay na napagwagian. Sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, natatanging talento at di matatawarang profesionalismo, itinayo niya ang isang karerang hiwalay at naiiba sa legasiya ng kanyang ina. Higit pa sa kanyang mga nagawa sa telebisyon, ang kwento ni Tony Rose Gaida ay isang salaysay ng katatagan. Hinarap niya ang mga personal na trahedya ng may dignidad at lakas ng loob. Mga pagsubok na sumukat sa kanyang tibay bilang isang babae at isang ina. Ang dokumentong ito ay isang pagtingin sa kanyang buhay at karera, mula sa kanyang kabataang may pag-aalinlangan hanggang sa kanyang pag-akyat bilang isa sa mga pinakarespetadong host sa bansa, at ang kanyang tahimik na paglalakbay sa gitna ng matitinding hamon ng buhay. Ikalawa, ang kanlungan ng kabataan at ang anino ng sikat na ina. Ang pinagmulang angka ni Tony Rose Gaida ay isang pagsasanib ng iba't ibang kultura. Ang kanyang ina, si Maria Rosa Francisca Rosa Rosal de Sonora, ay isang icon ng pelikulang Pilipino. Kilala sa kanyang mga di malilimutang pagganap bilang kontrabida at sa kanyang malalim na dedikasyon sa serbisyo publiko, partikular na bilang isang pangunahing opisyal at gobernador ng Philippine National Red Cross. Ang kanyang ama naman ay isang Amerikanong piloto na si Walter Gaida. Dahil dito, dumadaloy sa kanyang dugo ang magkakahalong lahi, Egyptian, French, Polish at American. Isang pamanang nagbigay sa kanya ng kakaibang ganda at pandaigdigang pananaw. Sa kabila ng pagiging anak ng isang sikat na artista, ang kabataan ni Tony Rose ay sadyang inilayo sa nakasisilaw na mundo ng showbiz. Ito ay isang sinadyang desisyon ng kanyang inang si Rosa Rosal, na nagnanais na mabigyan siya ng isang normal at payak na pagkabata, malayo sa intriga, artipisyal na kislap, at komplikasyon na kaakibat ng pagiging isang pampublikong figura. Walang muwang si Tony Rose sa tunay na bigat ng katanyagan ng kanyang ina. Para sa kanya, si Rosa Rosal ay simpleng isang ina, hindi isang bituin. Ang pag-iingat na ito ay nag-ugat din sa pangamba ni Rosa na maaring hindi makayanan ni Tony Rose ang mga hamon ng industriya. Batid, ng veteranang aktres ang mga sakripisyo, ang kawalan ng pribadong buhay, at ang emosyonal na bigat na dala ng pagiging artista. Nais niyang protektahan ang kanyang anak mula sa mga posibleng sakit at kabiguan na maaring idulot nito. Sa isang banda, ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng isang ina. Sa kabilang banda, ito rin na isang pagkilala sa malupit na katotohanan ng buhay sa ilalim ng pampublikong pagsusuri. Ang protektadong kapaligirang ito ang humubog sa kanyang mga unang taon. Ngunit ito rin ang naging pundasyon ng isang personalidad na sa inaharap ay magpapakita ng pambihirang lakas
sa harap ng mga pagsubok. Ikatlo, mga unang hakbang sa entablado. Habang si Tony Rose ay nagdadalaga, ang puwersa ng tadhana at ang kanyang likas na karisma ay unti-unting nagbukas ng mga pinto patungo sa mundong matagal na ipinagkait sa kanya. Ang pag-iwas ni Rosa Rosal sa pagpasok ng kanyang anak sa showbiz ay hindi nagtagal. Ang unang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang alok para maging modelo sa isang komersyal ng isang tanyag na brand ng sabon nung panahong yon. Ang pagkakataong ito, bagamat maliit, ang nagsilbing unang sinag ng liwanag na tumama sa kanyang potensyal bilang isang personalidad sa kamera. Matapos ang kanyang matagumpay na paglabas bilang modelo, nasundan ito ng iba pang mga oportunidad. Isa na rito ang pagiging bahagi niya ng isang drama program sa radyo, kung saan nakatambal niya ang isa sa mga sikat na aktor noong panahong yun, si Tirso Cruz Ikatlo. Ang karanasang sa radyo ay nagbigay daan upang mahasa ang kanyang boses at kakayahang maghatid ng emosyon sa pamamagitan lamang ng pananalita. Isang kasanayang magiging mahalaga sa kanyang magiging karera bilang host. Kalaunan, noong dekada 70, sinubukan din ni Tony Rose ang pag-arte sa pelikula. Lumabas siya sa ilang mga produksyon, ngunit sa yugtong ito ng kanyang karera, naging malinaw na ang kanyang tunay na lakas at hilig ay hindi sa pagganap ng iba't ibang karakter. Bagamat meron siyang potensyal sa pag-arte, ang kanyang natural na talento ay lumabas ng pinakamatingkad kapag siya na mismo ang nagiging tulay sa pagitan ng programa at ng mga manonood. Ang kanyang abilidad na kumonekta sa audience, maging natural sa harap ng kamera, at magdala ng isang pag-uusap o programa ng may kagaanan at talino ay nagsimulang mapansin. Ang mga unang hakbang na ito sa pagmomodelo, radyo at pelikula ay hindi naging kabiguan, bagkus ay mahahalagang yugto ng pagtuklas sa sarili na nagturo sa kanya kung saan talaga siya nararapat sa larangan ng television hosting. Ikaapat, ang pagsilang ng isang host, paghahanap ng tunay na husay. Ang paglipat ni Tony Rose Gaida mula sa pag-arte patungo sa pag-host ay isang mahalagang pagbabago na nagtakda ng direksyon ng kanyang buong karera. Dito niya natagpuan ang kanyang tunay na husay, ang kakayahang maging sentro ng isang programa nang hindi nangingibabaw, ang maging gabay ng mga manonood sa bawat segment ng may natural na karisma at otoridad. Ang kanyang estilo ay nailalarawan sa pagiging kalmado, malinaw, at may angking gilas na hindi pilit. Ang kanyang paglalakbay bilang isang host ay nagsimula sa mga programang humubog sa telebisyon noong mga huling bahagi ng dekada 70 at 80. Naging bahagi siya ng GMA Super Show mula 1978 hanggang 1980, isang napakatanyak na Sunday noontime variety show na nagsilbing isa sa kanyang mga unang malalaking hosting gig. Dito, nakasama niya ang mga dambuhalang pangalan sa industriya at natutunan ng mga pasikot-sikot ng live television. Sumunod dito ang mga programang tulad ng Shades sa GMA 7, 1987 hanggang 1988, at ang pang-araw-araw na variety show na Lunch Date, 1986 hanggang 1993, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan. Naging bahagi rin siya ng makabuluhang public service program na Kapwa Ko, Mahal Ko noong 1990 at ng shopping program na Shopping Bag sa IBC, 13, noong 1995. Subalit, ang pinakamahaba at marahil pinakadimalilimutan yugto ng kanyang karera sa pagho-host ay ang kanyang panunungkulan sa pangtanghaling variety show na Eat Bulaga. Mula 1996 hanggang 2014, sa loob ng 18 taon, si Tony Rose ay naging isang pamilyar na muka sa milyon-milyong Pilipinong tumututok sa programa araw-araw. Ang kanyang pananatili sa palabas sa loob ng halos 2 dekada
ay patunay ng kanyang husay at ng malalim na koneksyon na nabuo niya sa mga manonood. Sa Eat Bulaga, ipinamalas niya ang isang persona na simple at madaling lapitan. Bagamat hindi siya komedyante, kaya niyang makipagsabayan sa mga biruan at nagagampanan niya ng mahusay ang pagiging straight man sa mga mas makukulit na co-host. Madalas niyang nakapareha ang komedyanteng si Alan Kay, lalo na sa mga segment tulad ng Bulaga University, na maaring tinutukoy ng Bulaga Unclass sa orihinal na salaysay, kung saan ang kanilang tambalan ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng katatawanan at kaayusan. Sa kabila ng kanyang simpleng dating sa telebisyon, malinaw na taglay niya ang kakayahang dalhin ng sarili at pamunuan ng isang segment ng may profesionalismo. Ang kanyang paglisan sa programa matapos ang 18 taon ay nag-iwan ng isang puwang. Ngunit ang kanyang kontribusyon ay nananatiling nakatatak sa kasaysayan ng pinakamatagal na noontime show sa bansa. Ikalima, sa likod ng kamera, pamilya at isang matinding pagsubok. Sa labas ng mga studio at malayo sa tingin ng publiko, si Toni Rose Gaida ay isang ina na nagtayo na isang pamilya. Ikinasal siya sa negosyanteng si Moni Lim at biniyayaan sila ng 2 anak na lalaki. Ang kanyang buhay pamilya, tulad ng kanyang kabataan, ay pinilit niyang panatilihing pribado, isang santuwaryo mula sa maingay na mundo ng kanyang propesyon. Subalit, may mga pangyayari sa buhay na hindi kayang itago mula sa mata ng publiko, lalo na kung ito ay isang trahedya yang yanig sa pundasyon ng isang pamilya. Isang napakalaking dagok ang dumating sa buhay ni Toni Rose nang pumanaw ang kanyang bunsong anak na si Edward James. Ang mga detalye ng pangyayari ay naging laman ng mga balita. Ang binata ay nahulog mula sa ika-4 na palapag ng kanilang condominium unit sa Wakwak, Mandaluyong City. Bagamat naisugod pa siya sa Cardinal Santos Medical Center, hindi na rin ito nagtagal. Ang biglaan at kalunos-lunos na pagkawala ng isang anak ay isang sakit na hindi kayang sukatin ng anumang salita. Ang pagdadalamhati ng pamilya ay lalo pang binigatan ng mga espekulasyon na lumabas sa media. Marami ang naghinala na ang insidente ay isang sadyang pagtalon upang tapusin ang sariling buhay. Ang mga ganitong balita na walang matibay na basehan ay nagdagdag ng isa pang patong ng sakit sa pamilyang naguluksa. Agad na pinabulaanan ni Toni Rose at ng kanyang inang si Rosa Rosal ang mga haka-haka. Ayon sa pahayag ni Toni Rose, ang kanyang anak ay may nakagawiyang manigarilyo sa veranda ng kanilang unit at ang kanyang pagkahulog ay isang malagim na aksidente. Ang pagharap sa pagkawala ng isang anak ay isang pagsubok na walang katulad. Ang pagharap dito, habang nasa ilalim ng pagsusuri ng publiko at habang kailangang iwasto ang mga maling impormasyon, ay isang di maarok na pasanin. Ang pangyayaring ito ay lubos na dinamdam ni Toni Rose at ang mga maling balita ay nagdulot ng dagdag na pighati sa kanilang pamilya. Sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, kinailangan niyang manatiling matatag hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Ang trahedyang ito ay isang krus na habang buhay niyang dadalhin. Isang sugat na bagamat naghilom ay nag-iwan ng permanenteng pilat sa kanyang puso. Ika-6, katatagan at pagpapatuloy sa buhay. Ang proseso ng pagbangon mula sa isang matinding trahedya ay hindi madali at hindi mabilis. Para kay Toni Rose Gaida, ang pagkawala ng kanyang anak ay isang mahabang paglalakbay sa pagdadalamhati. Subalit, sa paglipas ng panahon, sa tulong ng pananampalataya, pamilya, at ng kanyang sariling panloob na lakas, unti-unti siyang nakarecover. Dahan-dahan niyang tinanggap ang mapait na katotohanan at piniling ipagpatuloy ang buhay. Dala ang mga alaala ng kanyang anak. Nagpatuloy ang buhay
para sa magaling na host. Bagamat hindi na siya kasing dalas sa napapanood sa pang-araw-araw na telebisyon matapos ang kanyang paglisan sa Itbulaga, paminsan-minsan ay nakikita pa rin siya sa mga espesyal na programa at kaganapan. Sa kasalukuyan, sa kanyang edad na 63, nananatili siyang malusog at may sigla. Marami ang nakapapansin sa kanyang di kumukupas na ganda at madalas sa sinasabi ng kanyang mga tagahanga na tila nasa 40s pa lamang siya. Ang paghanga na ito ay madalas na may kasamang panawagan at pag-asa mula sa kanyang mga tapat na taga-suporta na sana ay muli siyang makita sa Itbulaga, isang testamento sa nag-iwan niyang marka sa programa. Sa ngayon, isa sa mga regular na projektong kanyang pinagkakaabalahan ay ang pag-host ng taunang A Song of Praise ASOP Music Festival. Isang kaganapan na nagpapakita ng kanyang patuloy na kaugnayan sa sining at industriya. Ipinapahiwatig nito na bagamat hindi na siya nasa ilalim ng araw-araw na kislap ng kamera, ang kanyang talento ay patuloy pa ring hinahanap at kinikilala. Ayon sa mga ulat, si Tony Rose ay masaya at kontento na sa kanyang buhay ngayon. Gayunpaman, aminado siya na may mga pagkakataong hindi pa rin maiaalis sa kanyang isip at puso ang sakit ng pagkawala ng kanyang bunsong anak. Isang katotohanang kinakaharap ng sinumang magulang na dumaan sa kaparehong karanasan. Ang kanyang kakayahang magpatuloy, maging produktibo at makahanap ng kapayapaan sa kabila ng lahat ay isang malakas na patunay ng kanyang katatagan. Ikapito. Konklusyon? Ang legasiya ni Tony Rose Gaida. Ang kwento ni Tony Rose Gaida ay higit pa sa isang salaysay ng tagumpay sa showbiz. Ito ay isang pag-aaral sa pagbuo ng sariling pagkakakilanlan, sa pagharap sa personal na trahedya ng may dignidad, at sa pagpapakita ng tahimik na katatagan sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang kanyang legasya ay may dalawang mahahalagang bahagi. Una, sa propesyonal na aspeto, pinatunayan ni Tony Rose na posibleng makamit ang tagumpay sa sariling mga termino kahit pa nasa anino ng isang napakatanyag na magulang. Sa halip na sundan ang landas ng pag-arte na nagpasikat sa kanyang ina, tinahak niya ang isang naiibang larangan kung saan niya natuklasan at napakinabangan ang kanyang tunay na talento. Siya ay naging isang uwaran sa larangan ng pag-host. Nagpakita ng isang estilo na nakabatay sa talino, katinuan, at isang natural na koneksyon sa mga manonood. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng propesyonalismo at kahusayan, isang pamantayang tinitingala ng mga sumunod na henerasyon ng mga host. Pangalawa, sa personal na antas, si Tony Rose ay naging isang inspirasyon ng katatagan. Ang kanyang pagharap sa pagkawala ng kanyang anak nang may pananampalataya at lakas ng loob, habang pinoprotektahan ng alaala nito mula sa malisyosong espekulasyon, ay nagpakita ng isang uri ng tibay na hindi madalas na nakikita sa ilalim ng pampublikong mata. Ipinamalas niya na sa likod ng bawat ngiti sa telebisyon ay isang taong may tunay na damdamin na dumaraan sa mga pagsubok tulad ng lahat. Sa kabuuan, si Tony Rose Gaida ay isang tunay na inspirasyon. Ang kanyang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng parangal o sa haba ng pananatili sa katanyagan, kundi sa kakayahang magpamalas ng sariling husay, manatiling totoo sa sarili, at bumangon ng may dignidad mula sa pinakamabibigat na dagok ng buhay. Ang sining na kanyang pinasok ay hindi lamang niya pinagtagumpayan. Binigyan niya ito ng isang mukha ng grasya, talino, at di matitinag na katatagan.